Magandang araw mga kapatid at magandang araw dito sa UK, magandang gabi dyan sa Pilipinas at kung saan mang dako ng mundo na mayroong mga nakakapakinig sa gawain ito at nagsusubscribe. Magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay maraming salamat at nandito naman tayo na magsama-sama at nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga nakikinig at magsusubscribe sa gawain ito sa Church of God in Christ Jesus. Uh, Ngayon, tinatawag natin si Sister Libay sa ating opening prayer. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat po, Panginoon, sa aming araw na ito, Lord God. We are thankful po sa mga binibigay niyo sa aming pagkakataon upang kami makinig ng inyong mabubuting balita. Ngayon po ay kami nagpapasalamat sa buong linggo naming mga biyaya, mga pagsubok, mga masasaya na aming nangyari sa aming mga buhay, sa protection sa aming buong sambahayan, sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ngayon po, ang pinakaimportante ay ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita. Kami po ay inaanyayahan namin kayo lahat na kami ay inyong samahan upang marinig din ang mga mahiwaga at mga aral na kailangan natin sa ating buhay upang tayo magpatuloy sa ating tamang daan. Ito ang magiging ilaw natin sa ating buhay espiritual na makakatulong sa atin sa pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Ating pong samahan si Father Albert at si Sister Shirley sa pagpapahayag ng mga mabuting balitang ito. Ating buksan ang ating puso at isipan upang ating malaman ang katotohanan, ang hiwaga ng mabuting balita ng Panginoon. Maraming maraming pong salamat sa inyo, Lord God. Nawa po ang inyong gabay at patnubay at ang inyong presensya ang aming hiling sa aming gawain ito. Maraming maraming pong salamat, Lord God, sa inyong mga mabuti at mga pagkakataong ibinigay para sa amin. These prayers through your Son Jesus, who lives and reign forever. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. A reading from Psalms 1, 1 to 5. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.
kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Ngayon naman ating tatawagin si Sister Shirley sa kanyang IT. Papuri, parangal, pasasalamat ang aking ibinabalik sa ating Diyos na buhay. Ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa ating Diyos. Ako'y binigyan niya ng pagkakataong maglahad ng kanyang mga banal na salita. Sa abot ng aking makakaya ay aking pong naway mapaliwanag ko ang mga salitang ito batay sa aking natututuhan sa araw na ito. Ang akin pong ilalahad ngayon ay akin pong babasahin sa banal na kasulatan ay galing po sa Lucas chapter 9 verses 23 to 27. At sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Naghahangad na maligtas ng kanyang buhay na siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit noon. Ano nga ang mapapala ng taong makamtan niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito ay kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya ay mapapahamak? Kapag ako at ang aking mga salita ikinahihiya ni naman, ikinahihiya rin niya ang anak na tao pagparitos niya sa taglay ng kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ang banal ng anghel. Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito ang hindi mamamatay hanggat hindi makikita ang paghahari ng Diyos. Sa akin pong pagkaunawa sa talatang ito na sa chapter 9 verses 23 to 27, ang akin pong pakikipag-isa sa ating Panginoon, kailangan nating taglayin at makisama sa pagdadala ng ating cross habang tayo ay nasa sa kailaliman ng ating pananampalataya sa Kanya. Dapat nating taglayin kung ano man ang cross na nasa ating balikat ay ating pong bigyan ng magandang kahulugan at paniniwala sa kanyang kautusan. Ang lahat pong ito ay lahat ng ating mga pagsubok sa ating buhay ay dahil sa takbo ng ating buhay tayo po ay ang mga pagsubok na ito ay dapat nating sundin ang ating nalalaman sa ating natututuhan sa gawain ito. Ang pagsunod po natin sa Panginoon ay sundin natin ang lahat ng mga nalalaman natin upang ang ating kaligtasan ay mapapasa atin at kalimutan ang ating mga nararanasan sa mundong ito. Ang ating buhay po ay nais natin maligtas at kailangan nating panindigan ang ginagawa natin upang tayo makipag-isa sa ating Panginoon at maliligtas tayo habang tayo narito sa buhay. Ang mga pasanin pong ito ay dapat nating
ating tanggapin at pag-aralan kung paano ang magiging ang magiging magiging sa ating pananampalataya kung ano ang magiging kalutasan, at ito po ay atin tatanggapin, at sa pamamagitan nito ang ating mga pananalangin ay ito po ay magkakaroon ng kasagutan. Ang kabiguan po ito ay habang tayo nabubuhay dito sa mundo, ang mga pagsubok at lahat ng nangyayari sa ating buhay, ito po'y dala-dala natin habang tayo nabubuhay, dahil dito po nakikita kung kaano kayo katatag sa ating mga nangyayari sa ating buhay. Sa akin pong karanasan sa buong buhay ko po ay kami pong ang aming buhay po sa habang nung ako'y alam ko po na kami ay nagkakaroon ng magandang buhay nung maliliit pa kami, ngunit yun po ay biglang nawala, at sa pagkaroon ng mga mabibigat na dalahin sa aming buhay ay yun po ay nagkaroon ng walang saysay dahil po sa mga mabibigat na pagsubok sa amin ng ating Diyos at sa ating nararanasan dito sa daigdig. Ako po ay nagsikap upang ang lahat ng iyon ay makamtan ko. Nagsikap ako sa pamamagitan ng pagpapasa ng aking cross. Ako pa ay binigyan ng biyaya ng Panginoon. At ngayon, at ng aking mga pagpapasang iyon ay hanggang ngayon ay dala ko pa rin. At sa pamamagitan ng aking pagdadala ng aking mga cross na yun ay sa aking pagsisikap at sa aking panatag na pananampalataya nagkaroon ng kalutasan. Ngunit ang pananampalataya ay dapat din natin gawing tapat tayo, at hanggang tayo nabubuhay po ay meron pa rin tayong mga pasanin na dapat natin bigyan ng kalutasan, at ito po ay aking naranasan sa aking buhay hanggang sa ngayon. May dala pa rin akong mga pagsubok at mga mga mabigat na suliranin sa aking buhay, pero ito'y napapagtagumpayan ko dahil sa sa aking pananampalataya nagkakaroon ako ng magandang kasagutan, at habang tumatanda ka at habang ikaw ay nagsusumikap na magkaroon ng katagumpayan sa pananampalataya, nagkakaroon ito ng magandang kasagutan sa ating buhay, at ito po ay ang buhay na walang hanggan ng ating makakamtan sa bandang huli. Kaya ako'y taus-puso nagpapasalamat sa gawain ito, dahil ang mga bigat at mga pasangkros ng aking dinadalas at ang aking buong pamilya at ang buong pamilya ko sa Pilipinas ay nagkakaroon ng kasagutan sa ating pananampalataya. Nakakatulong ako sa kanila at nabibigyan ko ng magandang kaunting tulong sa kanilang buhay at kung paano nila tinatanggap, at yun naman ay nagkakaroon ng magandang pakikisamahan ng buong pamilya sa Pilipinas. At ngayon ako ay nagpapasalamat dahil hanggang ngayon ako ay nagtataglay pa rin ng mga bigat, ng mga suliranin, pero ito hindi ko ito pinapansin, dahil alam ko kung ano ang kasagutan sa pamamagitan ng ating panalangin at ang katatagan sa ating pananampalataya. Nagkakaroon ako ng lakas ng loob na habang tayo tumatanda sa mundong ito, kailangan natin ipagpatuloy kung ano man ang nangyayari sa ating buhay. Maraming salamat sa inyo, at ito po ay tunay na patotoo, at hanggang ngayon ako po ay nagpapasalamat sa gawa nito. Sa pamamagitan ng mga katuruan na pinabibigay ni Brother Albert, ako po ay walang hanggang nagpapasalamat sa ating Diyos, at ako po ay nagkakaroon ng katatagan sa ating pananampalataya. In Jesus' name. Maraming salamat, Sister Shirley. Ngayon naman ay ating tatawagin si Brother Albert sa kanyang
mga paliwanag sa paghatid niya ng magagandang balita na galing sa ating Panginoong Hesus. Magandang araw po mga minamahal na magulang at kapatid sa Pilipinas, at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatiran sa UK. Magandang araw naman sa mga kapatid natin na nakakasubaybay sa gawain ito, saan man dako kayo naroroon. Nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Sa araw pong ito, napakinggan po natin yung pagbabahagi ng ating minamahal na kapatid, si Sister Shirley, at ang kanya pong ibinahagi sa atin mula sa aklat ng Lucas, chapter 9, from verses 23 to 27. So babasahin po natin muli, at maganda naman yung kanyang ibinahagi sa atin tungkol yun sa mga pagsubok na kanyang nararanasan simula ng si makinig at tumanggap ng mga banal na salita ng Diyos. Ganito po pero bago po muna yan, nais ko magbahagi sa inyo muna ng ilang salita na nakasulat sa banal na kasulatan. Ito po ay salita po ng Diyos, at ito po ay nagpapatunay sa bawat isa sa atin na mga salita ng Diyos ay totoo. At ito po ay mula sa aklat ng Psalm o Salmo 119 at versikulo 160. Ang sabi po rito ay ganito: all your words are true. All your righteous laws are eternal. So, ito po yung mga salita na nagpapatunay na ang mga salita pala ng Diyos dito sa banal na kasulatan ay totoo. Pero kung minsan po yung totoo ay nami-misinterpret ng iba. Yung totoo, ayaw na ngayon ng totoo. Mas malaki ang ginugugol nating panahon sa mga hindi totoo kaysa totoo. Kaya nga po kakaunti ang nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi ito nga po totoo. Pinatutunayan ito ng Psalm 119, 160. Ayaw na natin ng totoo. Ang gusto natin, mas nagugugol natin ang ating sarili sa mga hindi totoo. Halimbawa po, mas gusto natin ang manood ng mga pelikula kaysa sa makinig ng salita ng Diyos. Samantalang alam natin na ang pelikula ay hindi totoo, kundi ito'y likha o gawa. Pero nakaka-entertain at nakaka-inspire sa bawat isa sa atin. Siguro marahil kung ang salita ng Diyos ang makaka-inspire sa atin, mas maganda sapagkat ito ang totoo. Kung minsan yung mga kwento-kwento at mga balita, lalo na po sa Facebook, ay mas nakaka-attract sa atin. Pero karamihan po kung minsan ng mga balita na nababasa natin sa Facebook ay hindi totoo. Pero pagdating po sa Biblia, kung minsan pinaparatangan ng iba na hindi totoo. Ganyan na po ngayon ang kalakaran sa mundo.
Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang sabi nga po rito sa Psalm 119 verse 160, all your words are true. All your righteous laws are eternal. Walang katapusan pala yung kanyang mga kautusan. At lahat ng kanyang mga kautusan o mga salita ay totoo. Pero tingnan natin po rito sa aklat ng Isaiah chapter 5 verse 20, meron pong mga ganitong tao. At sabi po rito ay ganito, woe to those, ilagay nga natin sa English Standard Version, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Kung tatagalugin po natin ito, siguro ganito po ito. Baliktad na po kasi ang mundo natin ngayon eh. At sabi po, ay ganito. Isang ang Bible ang buksan ko. Doon po sa aklat ng Isaiah. Saan ba? Isaiah chapter 5 verse 20, sa Tagalog po, babasahin ko naman ito. Sa aban nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Kuminsan po, pagka tayo nagbasa ng Biblia ang paratang sa atin, iba nagmi-mislead daw. Pero pagka binabasa yung mga sa Facebook, hindi naman sila nagsasalita ng nagmi-mislead. Pero pag Biblia ang pinag-uusapan, bini-mislead daw sila. Kasi nga ang Biblia nagsasalita ng totoo. Nahirati kasi tayo sa mga bagay na pinagagagawa natin ng araw na hindi totoo. Kaya pag nakarinig na tayo ng totoo mula sa Biblia, pinaparatangan nating mali iyon. Pero ang Biblia mismo sinabi sa Psalm 119 verse 160 na lahat ng kanyang mga salita ay totoo. Ayan. Kaya dito sa Isaiah chapter 5 verse 20, baligtad ng tao. Sa aban nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at ang liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Sa aban nila na pantas sa kanilang sariling mga mata at mabait sa kanilang sariling paningin. So makikita natin dito ang kalakaran ngayong baligtad. Mas gusto nila yung hindi totoo kaysa totoo. Kaya kaunti ang nakikinig ng salita ng Diyos. Pero mapalad tayo dahil tayo nagtitiyaga, nagtitiis, kahit na yung iba hindi naniniwala sa ating ginagawa, kahit ang ating binabasa rito ay totoo na pinatutunayan ng salita ng Diyos. O basahin pa nga natin sa aklat ng Kawikaan. Nasaan ba yung Kawikaan? Aklat ng Kawikaan, chapter 8, verse 8. Ito po. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanila na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasusumpong ng kaalaman. So makikita natin dito na yung mga salita pala ng Diyos ay sa katuwiran at walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanila na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasusumpong ng kaalaman. Ay yung palang magsasabi lamang ng matuwid at salita ng Diyos ay yung mga taong nakakaunawa.
marami kasi sa atin talaga hindi nauunawaan ng salita ng Diyos eh. Kaya kung minsan pinaparatangan nagmi-mislead kung ano-ano kasi nga hindi sila nakakaunawa ng salita ng Diyos. Pero ito sa mga taong nakakaunawa, tawang malilinaw sa Kanya na nakakaunawa. So kailangan natin ng pangunawa sa salita ng Diyos. Paano natin maunawaan ang salita ng Diyos? Kailangan natin ang guidance ng Panginoon para maunawaan natin ang Kanyang banal na salita. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, chapter 1, verse 23. Ito po ang sabi sa Kawikaan chapter 1 verse 23, magsibalik kayo sa aking saway. So pagka ang salita ng Diyos kahit na mapait o masakit ay tinatanggap natin. Ayan, magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Ayan. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iunat ang aking kamay at walang makinig. Pagka pala po tayo ibabalik sa kanyang mga saway o sa kanyang mga kautusan, ay ibibigay niya sa atin ang banal na espiritu at tayo ituturuan niya upang maunawaan ang kanyang mga banal na salita. Kaya tayo po'y pabalik-balik sa kanyang mga aral, upang yung mga saway niya maisabuhay natin. Lagi po natin tatandaan yung ating pinag-uusapan dito every Sunday, ito po ay totoo. Kaya nga lamang po, ang kalakaran sa kasalukuyan, mas gusto ng tao yung mga hindi totoo kaysa totoo. Pero pinatutunayan po ng salita ng Diyos na lahat ng kanyang mga salita ay nasa katuwiran. Lahat ng kanyang mga salita ay totoo. Now, ganito po, balik tayo doon sa binasa ni Sister Shirley sa aklat po ng Lucas. Aklat po ng Lucas, chapter 9. Sinimulan niya sa 23. Ang sabi po ay ganito. Maganda naman yung ang sharing ng ating mahal na kapatid. Yan. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Alam po ninyo yung pagsunod sa yung pagiging disipulo ng ating Panginoon Jesucristo. Ayan. Ang sabi niya, sino man tao ibig sumunod sa akin. Ibig sumunod sa ating Panginoon Jesucristo ay tumanggi sa kanyang sarili. Alam po ninyo yung kahulugan ng pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo ay paglimot sa ating sarili. Yung plano sa ating buhay na pansarili ay pagka po tayo talagang susunod sa kalooban ng Diyos, nababago po yung direksyon ng ating buhay. Yung ating dating buhay na tayo'y nabubuhay ayon sa ating sariling direksyon, pero meron na po tayong direktor ng ating buhay na siya na po ang dapat na masunod. Basahin po natin sa kaya aklat po ng Galatia, chapter 2, verse 20. Ito po sinasabi. Kaya kung nga po nasabing may direktor ng ating buhay, kasi yan po inaganap kay St. Paul na nung una, ang direksyon ng kanyang buhay, siya nagmamaneho. Para ding tayo nagmamaneho. Pero nung masumpungan ni St. Paul, ang ating Panginoon Jesucristo, ay si Kristo na nagmamaneho ng kanyang buhay. Ayan po ang sabi niya sa aklat ng Galatia chapter 2 verse 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo.
At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. O kung ating pong pagninilay ng kaunti ang unang bahagi ng talatang ito, ang sabi niya, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay. So, sa madali salita, si Kristo na nagdadirect ng buhay ni St. Paul. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. So, tayo po, marami tayong mga plano nung araw na ating sarili. Pero pagka po dumating ng pagtawag ng Panginoon, siya na po ang nasusunod at siya naman ang dapat na masunod sa ating buhay. Yan po yung pagiging disipulo ng ating Panginoon. Pagiging disipulo natin sa ating Panginoon Jesucristo. Siya ang dapat na maghari sa ating buhay. Kaya nga po kung tawagin siya, dakilang mananakop. Gusto niyan sakuping buong buo ang ating pagkatao. Buong buo. Ano ba ibig sabihin ng buo? Basahin nga natin sa aklat ng buong buo. Gusto niya. Ito, 5, ano yun? Gusto kasi ng Panginoon buong buo na masaklaw niya ating buong pagkatao. Ganito po sinasabi sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan. Ito po ini-enumerate pagka ikaw ay under na ni Kristo. Ang sabi niya rito, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So ang iniingatan po, pagka talagang tayo itinanggap na natin si Kristo, iniingatan niya ang ating espiritu at kaluluwa at katawan. Ayan, ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So, siya talaga ang tigapag-ingat ng ating buong pagkatao. Kaya kung tayo ay talagang tunay na susunod sa ating Panginoon Hesukristo, sabi nga niyang binasa ni Sister Shirley, na sa aklat ng Lucas chapter 9 verse 23, ang sino man nagnanais na sumunod sa akin ay limutin ang kanyang sarili. Doon po sa unang binasa ko sa inyo na naganap sa buhay ni St. Paul, yung kanyang dating pagkatao iniwan niya at si Kristo na ang nagpapatakbo ng buhay niya. Para ding naganap sa buhay ni Sister Shirley. Yung mga dating pangyayari sa kanyang buhay, nalampasan niya. Kasi nga, meron na siyang kasamang Diyos sa kanyang buhay. Kasama na niya si Kristo sa kanyang buhay. Kaya maraming mga pinagdaanan ng ating mahal na kapatid na ito na nalampasan niya lahat. Sapagkat ang nagdadirect na ng kanyang buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Para si Pablo, ko ako'y nabubuhay man, ay hindi na sa akin sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Galatia chapter 2, verse 20. Yung pong binasa ko sa inyo. Dahil iniingatan tayong buo ng Panginoon. Oras na ating tayo'y sumunod sa Kanya, tayo naging disciple ng ating Panginoon Jesucristo,
ay siya na magdadirect sa ating buhay. Kaya uulitin ko sa inyo, binasa ko sa inyo Galatia chapter 2, verse 20, na sabi ni Saint Paul ay ganito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay. Yung lahat ng ang kahulugan po ng ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo ay isinama na niya yung lahat ng kanyang mga nagawang pagkakamali at kasalanan sa krus ni Kristo. Ibig sabihin, nabayaran ni Kristo ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Kaya noong mabayaran ni Kristo at tanggapin niya si Kristo, nabayaran yung lahat niyang kasalanan, ipinaubayanan ni Saint Paul ang kanyang buhay kay Kristo. Kaya sabi niya, at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Madaling salita, ang direktor na ng buhay ni Saint Paul ay hindi na yung kanyang sarili. Simula nung bayaran ni Kristo ang lahat niyang kasalanan simula sa pagkabata hanggang makilala niya si Kristo, nahugasan siya sa lahat ng kasalanan. At dahil doon, dahil sa kanyang matinding pag-ibig kay Kristo, si Kristo na nagdadirect ng buhay niya. Kaya sabi niya, at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ano ibig sabihin noon? Yung kanyang buhay sa laman, nung siya nabubuhay pa, ay ginugugol niya sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Ano ibig sabihin ng pananampalataya kay Kristo? Yung pananampalataya na sabi nga ro sa Santiago 4:26 na ang pananampalatayang walang gawa ay isang patay, ay may gawa si Pablo sa kanyang pananampalataya. Anong ibig sabihin? Lahat ng mga kautusan ni Kristo at gusto ni Kristo, yun ang kanyang pinaggagawa. Pero kahit na tayo nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hindi naman tayo makakaasa na lahat ng mga tao ina-appreciate yung ating ginagawa. Dumadaan din tayo sa mga krus ng pag-uusig, sa mga krus ng hindi pagtanggap ng ating kapwa sa atin, kahit nga sa mga mahal sa buhay natin, nakakaranas tayo ng ganyan kasi bahagi yan ng mga krus ni Kristo. Kaya si Saint Peter sumulat naman ng ganito. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 20, ito naman ang sabi ni Saint Peter kasi nga po pagka tayo si Kristo na ang nagdadirect sa atin, ay tayo po'y nakakaranas din ng mga pagsubok. Kagaya po na nasabi ko sa inyo, may dalawang klase ng pagsubok sa ating buhay. Pero iba po yung pagsubok na tayo na kay Kristo. Kaya ang sabi po ni Saint Peter ganito, sapagkat anong kapurihan, ito po sa aklat ng 1 Peter chapter 2 verse 20, sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y mga kasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Dito po, sinasabi ni Saint Peter na may dalawang klase ng mga pagsubok. Ang isa po yung pagsubok na bunga ng ating pagkakamali. At ang isa naman, isang uri ng krus na pasanin, isang krus, ang una po, isang krus na pinapasa natin bunga ng ating pagkakamali. At ang isa namang krus ay krus ng pagsunod kay Kristo na dahil sa ating pagsunod sa Kanya, tayo itinatakwil ng ating kapwa, hindi tayo matanggap ng ating kapwa, ay may kapurihan sa Panginoon ang ganoon. Pero kung kaya tayo itinatakwil ng ating kapwa ay dahil sa ating masamang ugali, dahil sa ating mga maling ginagawa,
Ay anong kapurihan noon? Pero kung tayo itinatakwil ng tao dahil sa ating paggawa ng mabuti, dahil sa ating pagsunod sa kanyang banal na sabi ni Saint Peter ganito, ay inyong tanggapin na may pagtitiis good sa Diyos. May mga tiisin kahit na tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. At yun ay mga krus ng ating paglilingkod, bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Maganda po ang resulta noon. Kung tayo nagtitiis dahil sa ating paggawa ng mabuti, ang mabuti po ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga kautusan ng Diyos, yun ang mabuti. At kung dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos at mga kautusan ng Diyos, tayo itinuturing na masama ng iba. At tayo pinaparatangan ng mga kunoan ng mga bagay na kasinungalingan na sa ating buhay, ay yung po'y karangalan natin sa paningin ng Diyos. So my dear brothers and sisters, balik ulit po tayo sa aklat ng Lucas, chapter 9, verse 23. Ito po yung binasa ni Sister Shirley. Sapagkat sino mang mag-ibig, verse 23. At sinabi niya sa lahat kung sino man tayo ibig sumunod sa akin. Yung pong sabi niya sumunod sa akin, sumunod sa kanyang mga kautusan, ay tumanggi sa kanyang sarili. Ay dapat po maging priority natin talaga ay ang Diyos, ang pagsunod sa kanyang kalooban. At pasanin sa araw-araw ang kanyang krus. Kagaya po na nasabi ko, may pasaning krus araw-araw sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi po naman lahat ng tao ay tinatanggap ang uri ng ating pananampalataya. Ayan, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapot ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas nito yaon. So talagang priority talaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangunahin na talagang ating tungkulin ay tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos sa ito po yung sinasabi, sapagkat anong pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang kaluluwa o ang kanyang sarili. Alam po ninyo, yung pera pag natalo kayo sa sugal, nababawi. So di kaya ikaw yung ninakawan, nababawi uli yun. Magtrabaho ka lang ng maayos, nababawi uli yun. Pero kapag ka po ang kaluluwa na agaw ni Satanas, my dear brothers and sisters, ay hindi na po yun mababawi. Mahirap pong bawiin. Kaya mayroong mga tao, ipinagpapalit ang kanyang kaluluwa sa kayamanan ng mundo. Kahit na iba nga, nakikipagkuhang kay Satanas na yumaman lang siya, ang kaluluwa niya kay Satanas. Ay maling-mali pong desisyon yun sa ating buhay. Maling-mali pong desisyon yun. Sapagkat ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. Pag naiwalaan po natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa, mahirap yan, my dear brothers and sisters. Kaya mahalaga i-prioritize natin kung ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi tayo nagkakamali, ang sinusunod natin ay mabuti. Basahin ko po sa inyo sa aklat ng Roma, chapter 7, verse 12. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid at mabuti.
Ano raw po yung mabuti? Ano raw po yung mabuti? Yung kautusan. Yung kautusan na mabuti. Kaya habang sinusunod mo ang kanyang mga kautusan, gumagawa ka ng mabuti. Ay bibigyan ko kayo na isang sample na utos na mabuti. Ha? Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa palagay ko po, mag-iisip kayo na mabuti ang iyong uri ng pag-ibig sa iyong kapwa. Kasi katumbas ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung ayaw mong gawa ng masama ang iyong sarili, hindi mo rin gagawa ng masama ang iyong kapwa. Kaya ang kautusan ay mabuti. Ano pa po? Lahat po ng kautusan ng Diyos mabuti. Kaya nga sinasabi rito, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Ano pa ang utos? Para patunayan kung mabuti. Mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Utos po yan ng Diyos. Mabuti ba yan? Mabuti. Kasi kapag ikaw ay matutong gumalang sa iyong magulang, nakakasunod ka sa kalooban ng Diyos. At ang utos at kalooban ng Diyos ay mabuti. Magkakaroon kayo ng magandang relasyon ng iyong mga magulang. So my dear brothers and sisters, mga halimbawa ng kautusan ng Diyos bilang patunayan ko sa inyo na mabuti. Kaya ang sabi rito sa Roma chapter 7 verse 12, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Ayan. Kaya sa aklat ng Mateo chapter 19, ayan, meron po isang mayaman lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung aklat ng Mateo chapter 19. Verse 16, babasahin ko po sa inyo. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan ang utos. Bakit sinabi ni Kristong ingatan mo mga utos? Ay kasi iyon nga ang mabuti. Yung pag-iingat sa mga utos ng Diyos. Kasi sinasabi nga sa Roma 7:12, na ang kanyang mga kautusan ay matuwid at mabuti. Ay bakit sinasabi niyang iisa lang ang mabuti? Ay kasi doon po sa isang yun nagmula ang utos. Siya lang ang pinagbuhatan ng lahat ng kabutihan na ating nakikita sa ating paligid. Iisa lang ang pinagbuhatan ng kabutihan. Ang Diyos ang pinagbuhatan ng kabutihan. Bakit mayroong mabuting magulang? Dahil mayroong mabuting Diyos. Bakit mayroong mabuting mga anak? Dahil mayroong mabuting Diyos. Bakit mayroong mabuting asawa at tapat na asawa? Dahil mayroong mabuting Diyos. Kaya lahat ng kabutihan na ating nakikita sa ating paligid, yan lahat ay galing sa Diyos na siyang ugat ng kabutihan. Bakit mayroong mabuting presidente? Dahil siya mayroong mabuting Diyos. Sa kanya nagsisimula ang lahat na mabuti. Kaya nga sabi ni Kristo, iisa lang ang mabuti. At yun ay ang Diyos na pinagbubuhatan ng lahat ng kabutihang nagaganap sa sanlibutan. Dahil mayroong Diyos na mabuti. So my dear brothers and sisters, doon sa Lucas chapter 9, verse 23 and the following ay maganda naman yung sinabi na ating kapatid na mga krus na dumaan sa kanyang buhay
napagtagumpayan niya na kung minsan ay dumadaan din sa mga krisis ng pagsubok ayon sa kanyang pananampalataya, mga testing sa kanyang pananampalataya na patuloy na lalampasan. At isang napakagandang nalampasan ng ating kapatid ay yung kanyang mga pagkakasakit, na dahil sa kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos ay binigyan siya ng kalakasan at panibagong buhay na gusto niya, kagaya rin ni St. Paul sa Galatia chapter 2 verse 20, na gusto niyang mabuhay na ng ayon sa ating Panginoon Jesucristo. Na si Kristo na ang dapat na magmaneho ng ating buhay at hindi na tayo, sapagkat kapag tayo nagmaneho ng ating buhay, pabangga-bangga tayo sa pader. Maraming mga disgrasya na nagaganap sa ating buhay. But if we are guided by the law of God, if we are guided by the Spirit of our Lord Jesus Christ, siya na nagmamaneho at nagmamaniobra ng ating buhay, naiiwasan ang lahat ng mga problemang mabibigat sa ating buhay, sapagkat siya na ang kumukontrol sa ating pagkatao. Lagi nating iisipin that we are not guided by our own principle. We must always be guided by the principle of God, by the laws of our Lord Jesus Christ. Siya ang dapat na magmaneho ng ating buhay, at kung siya nagmamaneho ng ating buhay, nakatitiyak tayo ng kaligtasan. So my dear brothers and sisters, nawa po yung aking ibinahagi ito hindi nakaupen sa sino man sa inyo, sapagkat ang nais ko po sa bawat isa sa atin ay yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa, na iyan po kapag ating ibinigay ang ating sarili sa Panginoon, ayon nga po sa Galatia chapter 5 verse 23, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ang ating katawan ay iniingatan niyang lubos upang sa pagdating ng dakilang hari na ating Panginoon Jesucristo ay magkamit ang bawat isa sa atin ng kaligtasan. Dalangin ko sa Panginoon na ang bawat isa sa atin ay patuloy na ipasakop ang ating sarili sa mga batas at alituntunin ng ating Panginoon Jesucristo upang tayo maging matagumpay sa ating paglalakbay sa daigdig na ito mula ngayon hanggang sa darating na panahon ng ating buhay. Amen. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my life, you're the lamp upon my feet all the time, my Lord.
stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take a road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot leave alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot leave alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, Lord. Lead me, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, dahil nandito na naman po kami, Panginoon, na muli naman pong nagkasama-sama, Panginoon, ng aking mga kapatid sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Muli naman po kaming nagkakasama, Panginoon, upang makinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa buong isang linggo na pagbibigay ninyo sa amin ng lakas ng pangangatawan, Panginoon, at sa pagproteksyon ninyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, pati sa pagbibigay ninyo ng mga biyaya sa amin, Panginoon, na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At maraming salamat po, Panginoon, sa paggamit ninyo kay Brother Albert, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng mga kapaliwanagan ng inyong mga banal na salita, Panginoon. At naway, bigyan niyo pa po siya, Panginoon, ng mas mahaba pang buhay, Panginoon, at good health lagi, Lord. At mas marami pang kaalaman, Panginoon, na masaliksik niya, Lord, upang maibahagi niya sa amin, Panginoon, maipaliwanag niya sa amin ng tama, Panginoon, ang inyong mga banal na salita, Panginoon. Naway bigyan niyo pa po siya, Panginoon, ng mas marami pang kaalaman, Panginoon, at marami pa siyang masaliksik, Panginoon, na inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Lord, na bigyan niyo sila lagi ng good health, pati na ang kanyang may bahay na si Sister Lita at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aming kapatid na si Sister Shirley. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, dahil isa rin po siya na nagsusumikap upang matutuhan niyang lahat ang inyong mga banal na salita, Lord, upang isa rin siya na magpapaliwanag sa amin, Panginoon, sa lahat ng kanilang masasaliksik, Panginoon, na inyong mga magagandang balita para sa amin, Lord. At naway may sa puso namin, Panginoon, ang lahat ng aming napapakinggan, Panginoon, ang lahat na napag-aralan namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na may sa puso namin lahat, Panginoon, at may sa isip namin, Panginoon, ang lahat ng aming napapakinggan, Panginoon, na
na inyong mga banal na salita, Lord. Ganon din po, Lord, na itinataas ko rin po si Sister Shirley na naway bigyan niyo lagi siya ng malakas ng pangangatawan, Panginoon, at naway lagi niyo siyang gabayan, Panginoon, at i-guide niyo po siya lagi, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga desisyon, Lord. At hipuin niyo po rin siya, Panginoon, sa kanyang mga karamdaman, Lord. Huwag niyo po siyang pababayaan, Panginoon, naway lagi niyo siyang gabayan at proteksyonan, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga desisyon, sa lahat ng kanyang mga pupuntahan, Lord. Naway tuloy-tuloy na po, Panginoon, matuluyan na siyang gumaling, Panginoon, at bumalik sa dating normal ang kanyang buhay, Panginoon, at pangangatawan, Lord. Ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo sila Brother Randy at Sister Libay, Panginoon. Naway lagi niyo rin po silang gabayan at proteksyonan, Lord. At i-guide niyo rin po sila lagi, Panginoon. Lagi niyo rin po silang pangunahan na mag-asawa sa lahat ng kanilang desisyon, sa kanilang buhay, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga plano, Panginoon. Naway i-guide niyo po sila, Panginoon, at kasama ang kanilang mga anak, Panginoon, na maging mabuti, maging masaya ang kanilang mga pamumuhay, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aming kapatid na si Sister Merly, Panginoon, na kahit na hindi siya naka-attend sa araw na ito, Panginoon, naway gabayan niyo siya, Panginoon, at proteksyonan, Lord. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan, Panginoon. Bigyan niyo po siya nawa ng good health, Panginoon. At kung ano man po, Lord, ang kanyang karamdaman, Lord, naway pagalingin niyo po siya, Panginoon. At i-guide niyo po siya lagi, Panginoon, sa kanyang mga plano sa buhay, Panginoon. Kasama ang kanilang buong pamilya, Lord. Ganon din po, Lord, si Sister Joy, Panginoon, kung ano man po, Lord, ang kanyang mga nararamdaman, Panginoon, at kung ano man po, Lord, ang kanyang hinaharap na mga problema, Panginoon, naway pangunahan niyo po siya, Panginoon, gabayan niyo po siya lagi, Panginoon, ng maging maayos ang kanilang pamumuhay, Lord, ang kanilang mga negosyo, Panginoon, ang mga pinaplano, ang kanyang buong pamilya, Lord, naway ilayo niyo po silang lahat sa mga kapahamakan, Panginoon. Kasama na po, Panginoon, ang kanilang buong pamilya, Lord. Ang lahat ng aming mga kapatid dito, Panginoon, na kung ano man po, Lord, ang mga problema nila, Panginoon, naway lagi niyo po kaming gabayan at proteksyonan, Panginoon. At pati na po, Lord, ang itinataas ko rin po sa inyo, Lord, ang aking anak, Panginoon, na nasa Macau, si Aileen, Panginoon, at ang kanyang asawa, Panginoon, naway lagi niyo rin po silang gabayan at proteksyonan, Panginoon. Naway i-guide niyo po sila, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, at naway makakita po, Panginoon, si Boots ng kanyang trabaho, Panginoon, naway mabigyan siya, Panginoon, ng panibagong visa sa kanyang trabaho, Panginoon, na mga ina-applyan, Lord. Naway i-guide niyo po, Panginoon, ang aking mga anak plano sa buhay, Panginoon, at ang aking anak na si Aileen, Lord, naway lagi niyo rin po siyang gabayan at proteksyonan, Panginoon. Ilayo niyo po sila, Lord, sa mga kapahamakan, Lord, at bigyan niyo po sila lagi ng good health, Panginoon. Kasama na po, Lord, ang aking pamangkin na kanilang kasama, Panginoon, sa bahay, Lord. Naway maging maayos po, Panginoon, ang kanilang mga pinaplano, Panginoon. I-guide niyo po sila, Panginoon, kung ano man po, Panginoon, ang mga kanilang mga pinaplano sa buhay, Panginoon. Naway kayo po ang bahala, Panginoon, na mag-guide sa kanila, Lord. I-guide niyo po sila, Panginoon. Pati na po, Lord, ang aking isa pang pamangkin, Panginoon, na nandyan rin sa kanila, Panginoon, naway maliwanagan ang kanyang pag-iisip, Panginoon, na mabago ang kanyang mga plano, Panginoon, mabago ang pagtakbo ng kanyang mga pag-iisip, Panginoon, na maging mabuti, Panginoon, ang kanyang pananaw sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aking anak na si Cheryl at ang kanyang asawa, Panginoon. Daway lagi niyo rin po silang gabayan at proteksyonan, Panginoon. Ilayo niyo rin po sila sa kapahamakan at bigyan niyo rin po sila lagi ng good health, Panginoon. Sa kanilang buhay, Panginoon, kayo rin po ang bahala, Panginoon, na mag-guide sa kanila, Panginoon, na maging malusog sila lagi, Panginoon, sa pag-aalaga ni Cheryl sa kanyang mga anak at aking iba pang mga apo, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord, pati ang aking ibang mga anak, Panginoon, ang aking asawa, Lord, at ang aking buong pamilya, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Lord,
Ganon din po, Lord, itinataas ko sa inyo ang lahat ng mga taong may mga karamdaman sa oras na ito, Panginoon, ang lahat ng mga nagugutom, Panginoon, ang mga nasalanta ng mga kalamidad, Lord. Kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Panginoon. Na gabayan niyo po sila lagi, Panginoon, at ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Lord, pati na po, Lord, ang aming bansang Pilipinas, naway gabayan niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga namumuno, ang aming presidente, Panginoon. Gabayan niyo po siya, Panginoon, at i-guide po, Panginoon, sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, Lord. Kayo na po ang bahala, Lord, na gumabay, Panginoon, upang maging maayos lahat ang problema, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aking alaga ngayon, Panginoon. Naway bigyan niyo pa po siya ng mahaba pang buhay, Panginoon, at lakas na pangangatawan, Panginoon. Ang aking trabaho, Panginoon, naway maging maayos, Panginoon, at ang paghahanap namin ng trabaho ni Sister Bila, Panginoon, at ako, Panginoon, naway i-guide niyo po kami, Lord. Ituro niyo po sa amin, Panginoon, ang tamang daan, Panginoon, sa paghahanap ng aming trabaho, Panginoon. Naway makahanap kami ng mga permanente na aming mga trabaho, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at naway ang mga employer na aming pinagsisilbihan, Lord. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng lakas ng pangangatawan at bigyan niyo rin pa po sila, Panginoon, ng more blessings, Lord, para kami po, Lord, ay mapakinabangan namin, Panginoon, ang inyong mga binibigay sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ako po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa good health na binibigay niyo sa akin, Panginoon, sa paglayo niyo sa akin sa mga kapahamakan, sa pagbigay ninyo sa akin ng mga kaalaman, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, Panginoon, sa walang sawa ninyong pagmamahal sa amin, Lord. Hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, naway muli kami makapagsama-samang mga magkakapatid dito sa aming gawain, Panginoon, sa Church of God in Christ Jesus, Lord. At naway patuloy, Panginoon, ang aming charity, Panginoon, na makabahagi kami sa aming kapwa, Panginoon, ng mga nangangailangan, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. At naway hanggang sa susunod na linggo ay muli tayong magkasama-sama. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakakapakinig sa gawain ito, sa mga nagsusubscribe. Maraming salamat sa inyong lahat. Naway hindi kayo magsasawa sa pakikinig sa gawain ito. At naway tuloy-tuloy lang ang pagsusubscribe ninyo o pakikinig sa gawain ito. Maraming salamat, mga kapatid, hanggang sa susunod na Sunday sa ating pagsama-sama, pagkita-kita dito sa ating gawain. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen.